Sino magkakakala na ang Suzuki Car Philippines ay maglalabas ng pinakabagong modelo na pipila ng marami, hindi dahil sa marangyang itsura nito kundi sa mga kapanapanabik na mga features, nilalaman at performance na meron ito. Isang bagong modelo na naman na magagamit mo kahit saan, lalo na kung ang trip mo ay gumala at lumayo pansamantala sa syudad. At hindi lamang yun, ang tibay at tatag ng isang ito ay isa sa marahil na magugustuhan ng marami. Dahil sa kahit gaano kasukal na lugar at laki ng mga bato na susuungin, ay kayang-kaya nito ang bagong modelo na para sa anumang klase ng lupain nating tatalakayin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po di mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang matagal nang pinakahihintay na pagbabago sa isang maalamat na SUV car na Suzuki Jimny ay natupad na sa pagdating ng panibagong modelo ngayon na Suzuki Jimny 5 Doors 2024 model. Ito ay isa pa ring subcompact SUV car na pwedeng gamitin sa on and off-road na gustong-gusto ng maraming Pilipino sa bansa na naghahanap ng kakaibang trail adventure at iba pang mga paggagamitan lalo na sa pang-araw-araw sa syudad. Ito ay may pinahabang body build configuration ngayon at may 5 pintuan na at pagiging practical na klase. Inilabas ito sa bansa ngayong taon, January 24 lamang, na talagang fresh na fresh pa sa marami. Bali kung papansinin, kawig pa rin naman ito ng previous model, gaya ng front face style na naka-honeycomb design na may mga vertical line shape pattern ng grille radiator. Meron na nga lang itong mga garnish chrome accent para mas highlighted ang pagiging eleganteng off-roader nito. Kasama ang iconic design na circular shape headlamp na naka-LED type na rin. At ito ay mas maliwanag kaysa sa dati. May kasama na rin mga naka-circular shape na turn signal lamps sa bawat gilid nito for additional visibility. At ang lower front bumper na nagdadala naman sa pagiging brusko at pagiging rugged looking. Kasama ang mga built-in fender cladding, side fairings, rear bumper cover, spare tire at nakahigang tail lamp nito. Ay pinapakita lamang nito ang pagiging flexible o pagiging handa sa anumang klase ng kalsada na susuungin. Kumbaga, parang complete set na talaga na pang off-roader. At wala ka nang masyadong babaguhin maliban na lang sa mga gulong nito. May kabuang sukat lang kasi ito na 195 by 80R15. Medyo may kaliitan pa pero kung kontento ka naman dyan ay okay na rin naman. Pagdating sa lakas ng makina, ito ay malalaman mo rin. Itong bagong Suzuki Jimny kasi ay pinapagana pa rin ng isang mapagkakatiwalaang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may fuel supply na multi-point injection na kung saan ay nagbibigay ng magandang konsumo sa pang-araw-araw at hindi mausok. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 16 to 18 kilometro na layo ng tinakbo sa pagkakaroon ng 40 liters na fuel tank capacity. Ay siguradong malayo-layo din ang mararating mo gamit ang modelong ito. At meron din itong transmission type na alinman sa automatic o manual na klase. At parehong naka 5-speed ang gear shifting. Sa mga hindi nakakaalam, bali itong modelo kasi na bagong Jimny 2024 model ay may dalawang klaseng variant din na pagpipilian. Ang GL manual transmission at ang tinatawag na GLX automatic transmission type na variant nito, na parehong nagbibigay din ng malakas at katamtamang performance. Kaya kasi nitong gumawa ng 101 horsepower na maximum output sa kada 6,000 revolution per minute at 130 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Meron itong average top speed na umabot ng 165 to 170 km/h. Hindi man ganun kabilis, pero malakas ang kabig lalo na sa mga paahon na kalsada. At speaking sa paahon mga kaibigan, meron din itong bagong Jimny na features na magagamit sa mga ganung kondisyon. Lalo na kung sa Baguio mo o sa Tagaytay ito gagamitin. Kung ito ay gagamitin sa matataas na lugar, meron itong tinatawag na Hill Start Assist Control System na kung saan halimbawa na lang ay mapapatigil ka bigla sa paahon na kalsada, automatic na mag-a-apply ang preno ng mga gulong nito kahit hindi pa tapakan ng brake pedal. Dahil dito ay hindi gugulong pababa o pabalik sa paanan ng bundok itong sasakyan. At ang vice versa ng safety features na ito ay ang tinatawag naman Downhill Assist Control System. Ito naman ang sistema na magagamit mo kung ikaw naman ay pababa ng bundok, na kung saan pinipigilan nito ang mabilis na takbo ng sasakyan sa pababang kalsada.
Ito ay nag-a-apply din ng automatic brake kapag pansamantalang tumigil ang sasakyan sa ganong kondisyon na pababang kalsada. Dahil sa mga sistemang ito ay maiiwasan mong mabangga ang nasa unahan at maatrasan ang nasa likuran. Itong bagong Suzuki Jimny 5 Doors 2024 model ay bagay na bagay talagang pang off-road. Bukod sa magagandang klase ng suspensions na inilagay dito, ay meron din kasi itong magandang klase ng steering type o magandang maneuverability sa manubela. Dahil dito kapag ikaw ay mag-U-turn, hindi kakain ng malaking space o linya sa kalsada dahil ang turning radius nito ay nasa 5.7 meter lang. Naka-power steering type din ito at naka-tilt and telescopic ang steering column, na kung saan nagbibigay dito ng mas balanse at magaang na pagmamaniobra. Isa pa, ginamitan din ito ng rack and pinion na lubhang magagamit mo naman sa mga mababatong kalsada, mahams at biglaang mga pakurbada. Dahil dito kahit anumang klase ng kondisyon ng dadaanan ay walang tendensing mag-wiggle ang mga gulong nito. Isa pa, di-adjustable na rin ang steering column kaya kahit gaano kakalaki o kung saan ka man komportable ay mas may mamanage mo nang maayos ang handling ng manubela nito. Ang mga suspensions nito ay kayang sabayan ang malulubak na klase ng lugar at mababato. Ginamitan kasi ito sa front and rear ng suspensions na tinatawag na rigid axle. Mas flexible at mas magaling lumaro. Sinusuportahan din ito ng mga shock absorber na may coil spring na kasama para mas gumanda ang bounce nito. Ang front brake naman na ginamit dito sa front ay naka-disc habang naka-drum brake type naman ang rear brake. Sinusuportahan din ito ng mga safety features para mas mapalakas ang kaligtasan sa paggamit ng preno. Meron itong tinatawag na brake assist na nagpapalakas ng kapit lalo na sa mabilisang takbo, at electronic brake distributor o EVD para kahit mabilis ang takbo at may mabigat na karga ay makakahinto pa rin ng hindi alanganin. Sinamahan din ito ng ABS o tinatawag na anti-lock braking system na siyang nag-a-unlock naman sa maigpit na kapit ng brake nito. Dahil dito ay maiiwasan ng ma-out of balance lalo na kung biglaan ang pagpipreno o kaya magpaikot-ikot ang sasakyan. May times kasi na maaaring mangyari yon lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis na takbo. Pagdating sa interior, medyo lumuwag na rin ito kumpara sa dati. Dahil nga lang sa nadagdagan ito ng malawak na rear storage space na pwedeng paglagyan ng mga gamit. 4 to 5 seater pa rin at may mga komportabling upuan na gawa sa tela. Di-adjustable at lahat ay may headrest para mas komportable. At pagdating sa front dash panel, makikita ang 9-inch display na monitor screen nito. Meron itong kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Dito ay pwede mo ring i-access o i-connect ang iyong cellphone sa pamamagitan ng Bluetooth connectivity at iba pang libangan gaya ng FM and AM radio. May mga speaker para sa magandang audio sounds at the touch screen na nga rin pala ang infotainment nito. Meron itong control sa manubela, very user friendly at talagang makakapag-focus ka lang sa pagmamaneho dahil multifunctional na rin ang manubela nito. Na kung saan karamihan sa mga control ay narito na. Meron itong analog type na instrument cluster na may halong digital segment. Very classic ang attire at very informative na rin. Bukod pa dyan, convenient na rin itong modelo bukod sa may malawak na space for cargo. At meron din kasi itong mga bottle and cup holder, mga console at mga bulsa kasama ang USB outlet socket na pwedeng kang mag-charge dito ng iyong gadget. Meron din itong malamig na aircon system na may auto climate na rin. Ang Suzuki manufacturer ay hindi ka ipapahiya pagdating sa bagay na yan. Dahil talagang mapagkakatiwalaan sila pagdating sa paggawa ng mga aircon system na may kasamang air quality control na naglilinis ng hangin sa loob nito upang maalis ang masangsang o di kaya-ayang amoy sa loob nitong sasakyan. Bukod pa dyan, sinamahan din itong bagong Suzuki Jimny ng cruise control system. Isang features na magagamit mo lalo na sa long ride, na kung saan sa maluwag lang na kalsada at kapag na-meet na nito ang bilis na nakatakda. Kahit hindi mo natapakan ng accelerator pedal o yung pedal ng gasolina, ay kusa pa rin itong tatakbo sa nakatakdang bilis. Dahil dito ay makaka-relax din talaga ang paa mo habang ikaw ay nagmamaneho. At ang iba pang mahalagang sistema para sa ligtas na pagsakay at pagmamaneho ay meron din sa modelong ito. Gamit ang mga makabagong safety features na meron dito, gaya ng parking sensor,
Meron sa front and rear sensor at meron ding rear camera. Kahit baguhan ka at hindi ka sanay magpark sa mga alanganing lugar o masiskip na parkingan, ay hindi ka makakabangga o makakasagi dahil sa mga sistemang ito. Nasinamahan pa ng Vehicle Stability Control System na nagpapanatili sa maintain at balancing pagmamaneho, kaya ng malulubak at sa mga biglaang pakurbadang kalsada na minsan ay hindi natin inaasahan. Mapapanatili ang stable na pagdadrive kahit bigla ka ring makadaan sa may mga butas, ay maisasaayos pa rin ang pagmamaneho nito kahit pa sa masamang kondisyon ng panahon o umuulan ng malakas, dahil yan sa nagagawa nitong Vehicle Stability Control System. Sinamahan pa ito ng day and night rear view mirror at ISO fixed child mounts na para naman sa upuan ng mga bata na kahit magkaroon ng biglang pagpepreno di naman kaya ay kolisyon, ay safe na safe pa rin ang mga bata sa loob nitong sasakyan. Marami din itong mga airbag sa loob para makakasiguro ka sa safety mo, pati ang mga pasahero nito. Meron itong driver side airbags at passenger na rin. Meron side airbags for rear passenger at may curtain airbags pa, para kung magkaroon man ng matinding banggaan, tiyak na siguradong safe ang masiselang parte ng katawan natin, lalo na ang mga ulo na pangunahing pinoprotektahan nito. Kasama ang engine check warning na nagpapaalala naman sa kondisyon ng makina nito kung ito ba ay dapat dalhin sa pinakamalapit na service center, para maiwasan na rin ang magkaroon ng aberya sa daan o biglaang paghinto ng makina nito. May mga front and side impact beams na kasama at crash sensor para mas mapatibay palalo sa anumang paparating na aksidente. Kung nagbabadya pa lang ay ready ka na talaga dito. At kung pag-uusapan naman ang security features nitong modelo, ay talagang maiingatan mo kahit pa wala kang sariling parkingan at nasa labas lang ng iyong bahay ito nakapark. Hindi basta-bastang makakarnap o mananakaw ng kahit na sino dahil meron itong central locking at power door lock na nagpapatibay sa bawat pagsara ng mga pintuan nito. Hindi basta-bastang mabubuksan kahit gamitan pa ng anumang klaseng tools o bagay na pwedeng pambukas ng pintuan. Sinamahan din ito ng engine immobilizer system. Hindi rin basta-bastang mai-start o mapapagana ang makina nito kung wala ang mismong transmitter key, dahil dito kahit gamitan pa ng traditional way ng pagkarnap o yung mga electrical procedure ay hindi rin uubra sa bagay na to. Sinamahan din ito ng anti-theft alarm na nag-iingay kapag ginalaw o nasagi ng kahit na sino man itong sasakyan. Pagdating naman sa kabuuang sukat, meron itong lapad na 1,645mm at taas ngayon na 1,720mm. May haba ito ngayon na 3,820mm. Mas mahaba talaga ito sa dati kasi nga dinagdagan ng cargo space pa sa likuran. At isang ground clearance nito na umabot sa 210mm. Bagay na bagay talagang pang off-road dahil sa taas ng tindig. May 5 pintuan at 4 na upuan at kayang magkarga ng hanggang sa 211 liters na bigat o bagahe sa likuran nito. Itong bagong Suzuki Jimny ay may kabuuang timbang din na 1,205 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito sa Philippine market mula sa 1,558,000 hanggang sa 1,698,000 pesos sa kasalukuyan. So hanggang dito na naman po siguro ng ating video. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa baba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapigita palagi sa mga video na upload ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!